Well, it's so disheartening, no, for public officials, especially those who have served as our president, to say these things, no, to threaten. I mean, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senadors. Nakasisira ng loob para kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Adyong, ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban noong isang linggo. Partikular ito sa sinabi nito na papatay ng 15 senador para makapasok ang mga kandidato na kanyang iniendorso sa ilalim ng naturang partido. Ayon sa mambabatas, noon ay nagsalita na rin si former President Rodrigo Duterte ng mga banta sa pagpatay ng mga pusher at sindikato ng ilegal na droga. Ngunit ibang usapan anya ito kung nag-iendorso na siya ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. So, medyo hindi siya para sa akin. It's really it concerns. It should concern all of us because hindi dapat man normalize yung salita na patayin, or even sa mga, if you go to mga airports naman, di ka naman talaga po pwedeng mag-bomb joke ng yung bomb threat na jokes kasi automatically you'll be mapupusasan ka. How much more, for example, for say that out in the public. Ipinauubaya naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel III ang issue sa Department of Justice at National Bureau of Investigation. Anya, mas alam ng mga naturang ahensya kung may nagawang krimen o wala si FPRRD, at kung wala namang krimen o anuman ay wag na lang pansinin ang issue. Ngunit kung ang isang tao, anya, ay may obsession na tungkol sa kamatayan o pagpatay at palagi itong nababanggit kapag nagsasalita, isa na itong nakababahalang senyales ng serious personality disorder. Bukod kay Pimentel, nauna na ring naghayag ng kanilang saloobin sa issue sina Senador Jingoy Estrada, Senator Ramon Bong Revilla at Senador Risa Ontiveros. Para kay Senador Estrada, mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Para naman kay Senator Revilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganoon lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Ayon naman kay Senador Ontiveros, ang talagang dapat bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Kung tatanungin naman si Justice Secretary Crispin Remulla, sanay na anya sila sa lengguwahe o pananalita ni former President Duterte at hindi rin dapat patulan ng lahat ng sinasabi ng dating Pangulo. Pero if the senators themselves complain, then we have reason to act on it. Kasi siyempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements. It can possibly have a ripple effect on the alam. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.